right onto Junction Panagpanan, Rizal, Pantabangan Road, Panagpanan, Rizal, Pantabangan Road. Hello mga ka-single! So for today's video, samahan nyo kaming mag-camping dito sa may Nueva Ecija, ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Dahil dito nagmumula ang majority ng palay na hina-harvest para masustain ang demand sa bigas ng buong bansa. At nung napadaan nga kami ay saktong nag-harvest sila ng palay. Ayan, mabuhay nga pala lahat ng farmers. Saludo po kami sa sipag at dedikasyon nyo makapag-provide lang ng magandang ani para sa bayan na kahit super init na ng panahon at tirik na tirik ang araw, todo kayod pa rin po kayo. At nakakatuwa din makita na kahit nasa modern technology na tayo, ay traditional way pa rin ang prosesong ginagawa nila sa pagbibilad ng palay. Pati yung pagde-deliver ng mga kaban ng palay ay gareta pa rin ang gamit nila. Ang cute nung kalabaw, oh. Naalala ko tuloy yung kabataan ko nung nagsasaka pa yung tatay ko, tapos maliligo kami sa patubig at tumatambling sa mga dayami. So ayan na nga, pagkatapos ng ilang oras na biyahe ay finally nakarating na din kami sa Rizal Nueva Ecija, kung saan located ang Valle Vista Hills, kung saan kami magka-camping. Madali lang naman itong hanapin at searchable naman siya sa Waze at Google Map at accessible siya sa kahit anong klase ng sasakyan. Alauna na pala ng tanghali nang makarating kami dito, kaya ayan, super init at tirik na tirik ang araw. Kaya hindi na muna kami kaagad nag-setup ng mga tents at tumambay muna kami dito sa restaurant nila para magpahinga. Napaka-presko dito dahil open ng place, para siyang nipahat at yung bubong niya is pawid kaya hindi mainit ang singaw ng araw. May mga aesthetic spot din dito na pwedeng pag-aurahan if mahilig ka sa picturan. At sa may paglabas mo lang sa restaurant ay makikita mo dito yung mga activities at amenities na ino-offer nila dito sa loob ng campsite. Napakalawak ng lugar at meron din siyang playground para sa mga bata. So ayan, chill-chill muna tayo dito habang inaantay nating medyo lumumbog ang araw. And if ever magutom pala kayo, may mga food silang ino-offer dito tulad ng lomi, pansit, mga breakfast silog at pwede din kayo magpaluto ng ulam sa kanila. May mga chichirya at drinks din sila dito at paminsan-minsan may halo-halo din sila na natsyempuhan namin nung araw na yon, kaya nag-order na din kami. Hindi ko na matandaan kung magkano yung halo-halo nila kasi pinalista ko lang lahat ng kinain ko for 2 days, tapos isahan ko na lang binayaran nung pa-checkout na kami. Masarap naman yung halo-halo nila, maraming lahok at hindi tinipid sa gatas. Perfect way para maibsan ang init ng panahon. Delicious. And ayun na nga, after kong kumain ng halo-halo ay tinawag na ako ng kalikasan. Ganto kasi ako madalas na kapag nakakakain ng may gatas or creamer ay bigla na lang nagkaka-World War III sa small at large intestines ko. Kaya tara, samahan nyo na din ako para makapag-CR check na rin tayo. Hindi naman kalayuan yung CR nila sa campsite at sa restaurant at kumpleto ilaw naman sila, kaya for sure maliwanag naman dito pag gabi. May dalawang toilet naman sila at sa kabila naman yung bathroom na dalawa din. Malinis naman yung CR nila, kaya lang walang bide, kaya i-check mo muna kung may tabo at timba sa loob bago ka pumasok. And so ayan na nga, nung medyo lumamig-lamig na ang sikat ng araw ay inumpisahan na naming mag-setup. Inuna na muna namin nilagay yung tarapal para magkaroon ng lilim bago namin inumpisahang i-setup yung mga tent. And usually kahit hindi mainit, naglalagay talaga kami ng tarp para if ever umulan hindi kami masyadong mabasa. And so ayan, fast forward, na setup ko na pala yung tent ko at pinapahanginan ko na dito yung airbed ko. Nag-level up na pala yung air pump ko ngayon kasi portable and chargeable air pump na siya. Unlike dati na manual pump pa yung gamit ko. Struggle is real dati kasi sa pagpapalobo pa lang ng airbed pagod ka na. Pero ngayon, ayan, hayahay na ang buhay. Ayan, na-set up ko na din pala yung table. Andyan na din yung mga snacks ko. O diba, snacks pa lang yan, wala pa dyan yung main meal. Takot magutom pag nasa campsite mahal pagkain sa mga restaurant. Ayan, nalagay ko na din pala yung bedsheet. Andyan na din yung mga pillow at electric fan. Masarap na naman ang tulog nito mamaya. And ayan, hapon na din pala nung matapos kaming mag-setup. Kaya medyo palabas na din yung sunset. Ayan, naglakad-lakad na din kami at in-explore pa yung ibang side ng campsite. And ayan, sobrang ganda ng sunset dito, orange na orange, oh. Tapos ayan, may tambayan din pala dito kung saan pwede kayong magkwentuhan. And dyan din pala sa spot na yan, malakas yung wifi kasi andyan yung router nila. And FYI lang pala, mahina yung signal dito ng kahit anong network, kaya buti na lang may wifi sila, kaya updated pa rin tayo sa social media.
And ayan, may pa-swing-swing din pala sila dito with the view and background of the sunset. Ayan, ang saya. Parang bata lang na nagduduyan-duyan. And aside pala sa camping ground ay may ino-offer din silang mga habit houses na accommodation. Super cute na mga design nila na iisipin mo na parang nasa filming location ka ng Lord of the Rings. Charot. Hindi ko lang sure if magkano yung rate nila per habit house, kung air-condition room ba sila or fan room lang. Kaya if ever gusto nyong mag-inquire, check nyo lang yung FB page ng Valle Vista Hills at mabilis lang din naman silang mag-reply sa mga inquiries. Ayan, 'di ba? Ang gaganda nila. Iba't ibang color yung mga habit house. Tapos may tambayan din sila sa harap na may overlooking ng sunset at ng mga bundok. Tapos may ino-offer din silang kawa bath na hindi ko rin sure kung magkano yung additional na bayad para dito. Pwedeng-pwede ito sa magjowa or sa bagong kasal na mag-honeymoon kasi tingnan nyo naman, napaka-romantic ng view. Tapos sinubukan ko palang pumasok or buksan yung loob ng habit house para tingnan kung ano yung loob, kaya lang sarado eh. Kaya yan, pakita ko na lang sa inyo yung 360-degree view ng Valle Vista Hills, ayan, para ma-appreciate nyo kung gaano talaga kaganda dito. Tapos ayan na nga, after namin maglibot-libot at mag-picture-picture ay nag-prepare na kami ng dinner. So ayan yung dinner namin ay chicken sausage binili from Giada's Meat Shop. And kung taga Angeles, Pampanga ka, alam na alam mo kung gaano kasarap ang sausage ng Giada's. Tapos ayan, may marinated liempo din pala tayo prepared by yours truly. O diba? Marunong din kaya tayong magluto, hindi lang puro aura ang specialty ko, no? Charot. Tapos ayan, marami din palang ilaw dito sa campsite kaya hindi kayo mahihirapang magluto, kumain at gumalaw-galaw sa buong campsite kasi napakaliwanag dito. So ayan, dinner time na mga kasingle, and after nito, hilamos lang ng konti tapos tulugan na. The next day. Good morning mga kasingle. Ayan, mataas na yung araw nung magising ako kasi napasarap ako ng tulog. Malamig yung panahon hanggang madaling araw kaya dire-diretso yung tulog ko. Tapos napakatahimik pa dahil kami lang yung nag-camping dito at literal na solo namin yung campsite. Tapos after breakfast ay naglibot-libot ulit kami at tumambay dito sa may wifi. Tapos napansin namin na may mga board games din pala dito at sungka para sa mga mahilig maglibang at pampawala ng inip. Tapos may duyan din dito at ngayon lang din namin napansin na may kitchen din pala na may mga available kitchen utensils na pwede gamitin if ever wala kayong dala. Tapos super secure din pala ng campsite na ito kasi kahit saan sulok mayroong mga CCTV. So ayan, overall impact, highly recommended ng campsite na ito. Hindi mahirap puntahan, malinis at tahimik, instagrammable ang view, may restaurant na may masarap na food. Kaya ano pang inaantay nyo mga kasingle, mag-camping na din kayo dito sa Valle Vista Hills, Nueva Ecija.